Malapit nang matapos ang pinakahuling deadline na ibinigay ni US President Donald Trump para sa Iran. Noong Sabado, nagbanta ang US Chief na kung hindi makikipagkasundo ang Tehran o bubuksan ang Strait of Hormuz, ay maaari itong maharap sa matinding pag-atake at posibleng mas malawak at mas matinding digmaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Nagtakda ng pinakabagong 48-hour deadline si US President Donald Trump na diretsang nag-uuto sa Iran na makipagkasundo o agad na buksan ng Strait of Hormuz. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social noong Sabado, nagbanta si Trump na kung hindi susunod ang Tehran, haharap ito sa matinding kaparusahan. Isang malinaw na babala ito ng malawakang pag-atake laban sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga posibleng target ang mga oil facilities, power plants at iba pang strategic na lugar na mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Ginawa ang banta sa gitna ng patuloy na paglala ng labanan kung saan nagpapalitan ng airstrikes, missile attacks at drone strikes ang magkabilang panig. Matatanda ang ilang ulit nang nagbigay ng kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. February 19, unang naglabas ang Estados Unidos ng tinawag na unconditional ultimatum na humihiling sa Iran ng nuclear deal sa loob ng 10 araw. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Nang hindi masunod, sinundan ito ng malawakang pag-atake ng US at Israel noong February 28 na tinawag na Operation Epic Fury. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Sa operasyong ito, target ang mga nuclear facilities, missile sites at military bases ng Iran na naglayong mapigil ang kakahiyan ng bansa na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta sa mundo. Dahil dito, agad na gumanti ang Iran at nagsimula ang matinding sagupaan kung saan nadamay na rin ang ilang mga bansa sa Gulf region. Pagsapit ng March 21, muli na namang nagtakda si Trump ng 48 oras na deadline. Nagbanta ito na wawasakin ang mga energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis na pinagmumula ng pangamba sa global supply. Ngunit ilang oras bago mag-expire ang deadline, bigla itong inurong. March 23, nagdeklara si Trump ng 5 araw na good faith pause dahil sa umano'y positibong negosasyon kasama ang Iran. Sunod nito, noong March 27, muli na namang pinahaba ang deadline at nagbigay ng panibagong 10 araw upang bigyan ng mas mahabang panahon ang diplomasya. Ngunit sa kabila ng mga palugit, hindi naman humupa ang labanan. Sa halip, lalo itong lumala at lumawak na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong individual. Nagresulta na rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagharang ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, ilang makapangyarihang bansa na ang nananawagan ng tigil putukan dahil sa lumalawak na epekto ng digmaan sa buong mundo. Sa kabila ng mga umano'y negosasyon, muling nagtakda ng panibagong deadline si Trump na inaasahang magtatapos na ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kung hindi tutugon ng Iran, posibleng maglunsad ang Estados Unidos ng mas malawakang pag-atake sa mga susunod na araw. Kagabi muli niyang binigyan diin ng babala at sinabing posibleng targetin sa Martes ang mga power plant at mga mahalagang infrastruktura ng Iran kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Muli ring tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy pa ang digmaan hanggat hindi naaabot ng Estados Unidos ang layunin nito. Sa kanyang kauna-unahang televised national address noong Miyerkules, muli nang nagsimula ang giyera. Sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga target nito sa Iran. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved.
Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hanap na ang nawawalang crew ng US fighter jet na pinabagsak ng Iran sa gitna ng gyera nitong laban sa Amerika at Israel. May panibagong ultimatum at banta naman si US President Donald Trump sa Iran. Ang buong detalye sa gyera sa Middle East narito sa Frontline News Abroad. Binalot ng makapal na usok ang Bandar Mashar County sa Khuzestan Province sa Iran. Kita sa video na nagliliyab din ang ilang bahagi nito. Ang pinasabog kasi ng Israel ang petrochemical zone. Planta yan na nagpoproseso ng petrolyo at natural gas. Naglabas pa nga ng video si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para kumpirmahin ito. Pangako niya wawakasan ng Israel ang tinawag niyang teroristang rehimen ng Iran, kaya magdamagan ulit ang palitan ng airstrike. Ilang beses nang sinabi ni US President Donald Trump na may negosasyon na ang Amerika sa Iran. Ibinida rin niya na nagawa na nilang pabagsakin ang nuclear program at rehimen doon. Pero ang Iran tila hindi basta-basta atras sa laban. Ayon sa Iranian media, tinanggihan na ng gobyerno ng Iran ang alok ng Amerika na 2 araw na tigil putukan. Pinabagsak nga nito ang isang US fighter jet. Na-rescue ang piloto pero nawala ang isang crew. Kaya ang Iranian government nag-abiso sa mga sibilyan na agad i-report kung may makita silang survivor. Nangako ito na paparangalan ang kahit sinong makakahuli o makakapaslang sa crew member. Kaya ngayon nag-uunahan ang Amerika at Iran sa paghahanap ng crew member. Una nang sinabi ni Trump sa isang interview na hindi yan makakaapekto sa negosasyon sa Iran. Pero makalipas ang ilang oras, nagbago ang ihip ng hangin. Nag-post siya sa kanyang Truth Social. Pinaalala niya ang naunang ultimatum. Giit niya merong 48 hours o 2 araw ang Iran para makipagnegosasyon o tuluyang buksan ang Strait of Hormuz. Kung hindi, and I quote, all hell will rain on them. End of quote. Sagot ng Iran, magiging impyerno ang rehiyon kapag mas lumala pa ang pag-atake ng Amerika at Israel sa kanila. Matapos magbanta, inanunsyo naman ni Trump na nahanap at na-rescue na ng US military ang nawawalang crew member. May injuries daw ito. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, winasak nila ang ilang flying object mula sa Amerika sa kasagsagan ng search and rescue. Isang malaking panalo para sa energy security ng Pilipinas. Ito ang naging reaksyon ng ilang senador matapos ang matagumpay na pakikipagkasundo ng Pilipinas sa Iran sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pinuri ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Foreign Affairs at Department of Energy sa mabilis na aksyon. Ayon sa senador, ang rutang ito ang viable path o solusyon upang mapataas ang fuel reserves ng bansa at maprotektahan ang mga consumer mula sa economic disruption. Sa kabila nito, iginiit ni Senator Gatchalian na itutuloy pa rin ng Senate Protect Committee ang mga contingency plan para sa mga kababayan nating apektado ng gyera sa gitnang silangan. Samantala, binigyang pugay rin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang quiet diplomacy ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Binigyang diin ni Senator Lacson ang kahalagahan ng kasunduan dahil sa Strait of Hormuz dumadaan ang 80 hanggang 100% ng inaangkat na langis ng Pilipinas. Tinawag namang very welcome development ni Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang ginawang pakikipag-ugnayan sa Iran. Aniya umaasa siya na ang hakbang na ito ng pamahalaan ang makatutulong upang gumaan ang sitwasyon sa bansa. Ngunit bukod sa diplomasya, iginiit ng senador na kailangan din ng direktang aksyon sa loob ng bansa. Kaya't muli niyang binigyang diin ang panukala na suspendihin ang excise tax sa petrolyo upang mapababa ang pasanin ng mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na hindi lamang ito tagumpay sa foreign policy, kundi isang direktang ginhawa para sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, umaasa ang senador na makatutulong ito upang mapababa ang presyo ng petrolyo at bilihin sa bansa dahil sa mas maluwag na access sa supply ng langis mula sa Middle East. Magugunit ang hiniling ng Pilipinas
na ituring itong non-hostile country ng Iran upang matiyak ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz ng mga barkong Pilipino at mga kargamentong langis. Bukod dito, mahalaga rin ito upang matiyak ang energy security ng Pilipinas at ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino na nagtatrabaho sa nasabing lugar. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.